Hello ladies and gents, welcome back to my channel, our channel Surigao-san. Now let's welcome the year 2021 with big hopes in our hearts. At ako'y mag-shoutout muna sa ating mga taga-subaybay dyan, overseas OFWs and overseas workers. How are you today guys? In Saudi, Riyadh, Doha, in Qatar, Korea, also in Taiwan and Canada, and also in California. And to my avid followers right here in the Philippines, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan tayo at walang nagkasakit. At ako'y nagbabalik guys para muling tatalakayin natin ang inyong mga nakitang signs and symbols for the Yamashita Treasure. At congratulations pala sa nanalo sa ating first raffle draw. That was last year of December. At ito'y munting pa-premyo pa lamang kasi maliit lang ang aking revenue. At ito yung ating prize for the second raffle draw that will be on February 14. Watch for it guys. At para tayo merong budget dyan, para tayong may pambili ng metal detector ay huwag nating kaligtaan na tingnan, huwag i-skip. Don't skip every ads that will appear in your screen. Ganyan yan. Kasi diyan tayo kumukuha ng revenue sa YouTube na pangregalo sa inyo. Hindi naman pwedeng ang sweldo ko ang aking ibili ng detector kung hindi galing sa YouTube. Yan ay ating pinagtiyagaan guys. Kaya please don't skip every ads para meron tayong pumapasok na revenue na. And every 3 months we will have a raffle draw. Kaya sa isang taon merong 4 na manalo ng metal detector. At ang tanging gawin lamang guys ay mag-subscribe sa channel na ito, MT Suarez TV, at sa aking Surigao-san channel para makasali sa ating second raffle draw that will be on February 14. At ngayon oras na para atin ang tatalakayin ang pag-decode ng sign na ito, isang muhon na sa palagay ng nagpadala ay isang treasure marker during the World War II. Alright guys, ito yung padala na mapa sa atin ng katiats natin somewhere else right here in the Philippines. At ito ay tungkol sa isang muhon. Nandito siya sa sketch map. Ito ang muhon na kung saan ay sa unahan dito ay merong mga nakaumpok na mga bato sa unahan niya. At dito naman sa kanyang likuran ay merong left foot sign, left shoe sign na nagtuturo din ng boulders, malalaking bato na kulay itim. Yan ang kanyang itsura. At merong creek, ito yung creek, at merong maliit na falls papuntang norte. Okay, at ako'y gumawa ng isang drawing dito na colored para mas maganda ang ating pagtingin. Okay? So, atin ang tingnan muna ang muhon. Okay, nandito na yung muhon guys. Okay guys, at ito ang ating tingnan muna, ang mga equivalent or meaning ng bawat letra. Itong letter F sa treasure hunting, ito ay equivalent to a number 6 meters, 6 feet, or 6 yards. Ganyan, basta siya ay 6. At siya ay nagtutukoy din ng treasure. Kung merong letrang F, merong treasure. At ang kanyang distansya can be 6 meters, 6 yards, or 6 feet. Or minsan ito ay ginagamit na lalim or deep. So meaning to say, meron siyang 6 deep. Ngayon, alamin natin kung ano ang unit ng 6 na yan. Kung yan ba ay feet or yan ba ay meters or yards. Dito yan natin makikita guys sa litrang R. Ang letter R sa Japanese, yan ay shaku. Yan ay measurement na tinatawag na shaku. At ang equivalent niyan ay halos eksaktong 12 inches ang isang shaku. Meaning to say ay merong 6 feet deep. Kasi ito ay 6. And then ang shaku ay meaning ay feet. Meron akong ipapakita sa inyo.
Ito yan, ang Shaku dito ay, ayan, letter R yan. Yan ang symbol ng Shaku. Ng equivalent niya ay almost 12 inches, 11.93, kulang lang ng 0.7. So ayan, kita na natin guys ng letter R sa Japanese. Yan ay measurement na gamit ay Japanese foot. Kasi maiksi lang ang Japanese foot, kaya 11.9 lang siya. Kumpara sa European at mga Western foot na ginagamit natin ay 12 inches. Ngayon balik tayo sa ating muhon. Ito na yon. So, ating matranslate na ito na ang kahulugan ng sign ng FR ay 6 feet, referring to deep. So ang lalim ay 6 feet only. Mas matangkad pa si Lebron dyan. Kasi si Lebron ay 6'8" at ito ay 6 feet lang. So merong possibility na talagang yan ang lalim kasi 6 feet. Di ba may kasabihan na 6 feet underground? Kung magbaon ka ay 6 feet underground talaga. So F stand for 6. Ito na yun. At ang R stand for foot na tinatawag Shaku in Japan. That is only 11.9 inches instead of 12 inches. So meron na tayong reference guys ng kalalim niya. That is estimated to 6 feet Shaku, meaning foot. 6 Japanese foot ang Shaku. Okay, so ang distance naman ngayon ang hahanapin natin. Ang distance ay merong nakasulat dito na 60. Yan ay 60. At dahil meron nang nakalagay sa itaas na kanyang unit na R, meaning yan ay 60 feet. So 60 feet. Ito na yung distance guys kasi malayo yan. Alangan naman meron tayong distance na ay deepness na 60 feet. Napakalalim naman yan. So this is for distance. At ang itinuturo niya ay itong simbolo ng river or creek. Ayan. Yan ay kama. Dapat 3 lang yan. So anong ibig sabihin nitong isa na maiksi? Ang isang maiksi na yan, yan ay again referring to distance. So ang isang line, kung patayo, mas mahaba yan kaysa yung line na nakahiga na ganyan. Kasi ang line na ito ay 10 meters. Ito sa palagay ko ay malayo-layo ito. Siguro nasa 50 to 100. So kung 50 to 100 yan, sa meters, 50 plus sabihin natin, meaning pasok siya sa 60 feet. Ipagpalagay natin na ito ay foot din, ang equivalent nito, kasi merong nakalagay dito na kanyang unit na Shaku means foot. So meaning to say 50 foot, 50 feet. Kung 50 feet, pasok din siya dito. Malapit siya sa 60. Or yan talaga ay kasama sa pagsulat nila ng river or creek. Pero ang river or creek or kama ay ano lang yan, 3 guhit yan, nagaganyan. Ito kasi apat. So meaning to say ito ay sa distance. At ang estimate ko ay 50 to 100 feet ang layo. So pasok siya sa numero na 60 feet. Ngayon tingnan natin ang mapa guys. Ito pala yung conversion ng 60 feet is 18 meters. Okay, so ayan. Yung 60 feet na distance ay 18 meters. Ngayon tingnan natin ang ginawa ko na ito, yung drawing ko sa mapa na padala ng ating kaibigan.
At ang sabi niya guys ay ang kanilang bahay ay or may bahay daw dito sa gitna, kalagitnaan ng foot sa muhon. At ang distansya ng muhon at bahay ay 5 meters at bahay to foot marker is 5. So all in all, meron siyang distansya ito na 10. Sa meters yan, 10 meters. At ang palagay ko dito, this is a multiple treasure site. Yung may nakabaon na marami. Mga nasa 3 or 2 treasure site na maliliit lang. Kasi hindi siya general treasure sign. Yung general treasure sign ay yun ay alpabeto na kinukumbine yung Korean tsaka Japanese na halos hindi mabasa natin. Yun ang palatandaan. Pero pag gumagamit lang ng mga letra na ganyan, yan ay deposito pero hindi siya tinatawag na emperor treasures, kundi pwede sa general or sa colonel or sa malalaking mga ranking official ng GIA or Japanese Imperial Army. Ngayon ang left foot guys, karamihan sa left foot ay 10 meters to 12 ang tinuturo niya na distance ng treasure. Ngayon, ang distansya ng itong bato dito, itong mga boulders na parang square na kulay black daw yan, ang distansya daw niyan ay 10 meters. So pasok siya. Pasok ito sa coding ng Japanese left foot na kung saan merong left foot, it's either ang treasure ay tinuturo ng front ng foot na mayroong distansya na 10 to 12 meters. So sabi ng ating kaibigan ay 10 meters ang distance nitong dalawa ng foot saka itong mga bato. Meaning to say, merong nakabaon dito underneath sa bato. Karamihan basta boulders ay nasa baba talaga ng boulders ang pinapatong-patong yung mga bato kasi nasa example ito yung boulders sa ibabaw. Ayan, mga bato ito. Meaning to say, ang tinakipan niyan ay ang box. Sa ilalim niyan. At mababaw lang yan. Nasa 1 meter lang yan. Pinakamalalim na ang 2 meters. Yung natagpuan namin na naunahan kami doon sa isla ay hanggang tuhod lang. Boulders yung pinabatong-patong malalaking bato. Mga 4 na patong na bato. Na malalaki, hindi mabubuhat ng isang tao. At sa baba noon ay hanggang tuhod lang ang pagkabaw ng box. Ang lalim. Siguro noong unang panahon, 1 meter yun, kaya lang nang makompress ang lupa, naging half meter na lang siya. So check this one out guys. Ito ang ating number 1 spot. So ito yung ating number 1 option. Hindi lang option, kundi talagang number 1 yan na hukayin ninyo. Itong boulders dito. Tanggalin yung mga bato sa ibabaw at maghukay ng 1 meter deep under diyan. Under dito. Okay. So ngayon natin nang tingnan ang tinuturo nitong muhon na mayroong FR. Okay. So dito sa baba ay mayroon siyang indicator na ang treasure ay nasa creek. Yung nakaganyan na sign. Yan. Or mayroong isang maliit na yan. Yan pa rin ay river or creek. So ang river ay creek ay nandito. Ngayon guys, unahin muna natin dito kung ang arrow nitong FR ay nakaturo dito sa mga boulders. Meaning to say, lalo na kung ito'y eksaktong 18 meters. Kung yan ay 18 meters or itong isa ay 18,
Sa palagay ko itong dito ay 15 lang to meters. Pero pasok pa rin siya sa 18 kasi malapit na siya. So check nyo rin dito guys sa baba nito. Mga 1 meter lang ang hukay sa baba ng mga bato na yan. At kung ito ay eksaktong 18 to 20, that is 60 feet ang distance, ito ay ating tingnan din ang baba nito. So meaning to say, ito na yung ating treasure site number 2. Okay, ngayon, tingnan naman natin ang paano natin hanapin doon sa may creek. Kasi ang simbolo ng 60 feet ay may nakasulat na simbolo din ng creek o river. Okay. Alright guys, at ngayon naman ay ipagpalagay natin na ang muhon ay hindi siya nakaharap sa dalawang grupo ng bato. Itong dito, hindi siya nakaharap sa dalawang bato na ito. Ipagpalagay natin na nakaharap siya sa creek. Yan, atin yan i-rotate. At nakaharap siya sa creek. Ayan, ito yung river. Kasi merong nakalagay na sign na river. Ngayon, ang una nating hanapin guys, ay yung side ng creek na yan na eksaktong 60 or 18 meters. So ang hanapin natin guys ay yung side ng river, lalo na kung may mga bato dyan. Tingnan natin yan kung saan dyan ang eksaktong 60 feet or 18 meters. Example dito guys, kung paganyan yan, kung eksaktong 60 feet yan dyan, or kung itong bato, ipagpalagay natin may bato dito tapos 60 feet or 18 meters yan, 18 meters 18. Ang 60 feet ay 18 meters. Or kung dito ang eksaktong 60 meters, 18 feet na merong kadudadudang itsura na bato na malapad, yan ang inyong digging site. So maghanap within 60 feet or 18 meters papunta diyan sa creek. So dito sa palibot ng creek ay maghanap ng 60 feet distance na mga bato na katunaduda ang itsura, 18 meters. Sa meters na lang tayo magbabase para mas madali. Okay? So 18 meters, maghakbang kayo diyan ng 18. And then lahat ng anggulo na papuntang creek, pwedeng dito rin. Ayan. Pwede diyan. Basta't mag-measure kayo ng 18 meters at kung may bato na eksaktong tatama ng 18 meters or 60 feet, yan ang digging site. Kasi wala siyang sabihin natin, wala siyang cardinal points na nagtuturo kung east. Kung hindi yan ay arrow lamang. Ngayon, ang arrow kasi ay minsan baliktad yan. Mamaya tatalakayan natin yan. At minsan, hindi talaga yan arrow. So ito yung second method natin na ginagamit. Ang paghanap ng 18 meters na distansya sa creek. Kung merong kaduda-duda na itsura ng bato, halimbawa dito ay eksaktong 18 meters or 60 feet, or dito ba yan, or dito, kung saan tatama yan, or dito sa may falls, kung ang falls ay 60 feet in distance, at merong malapad na bato dyan, yan ang buksan nyo. At siyempre, mababaw din yan, nasa 1 meter lang yan, basta't ganyan. Kasi yung kanyang deepness kanina, yung F ay 6 feet lang ang lalim. Napakababaw. Kaya maganda na digging site ito. Mababaw lang ang mga treasures. Okay, yan ang pangalawang paraan sa paghanap natin ng muhon.
Ngayon, tingnan natin ang muhon sa kanyang pangatlong paraan. Paano hanapin ang treasure? Kasi alam naman natin na ang mga Hapon ay napaka-trickster, mga tricky. Mahilig sila sa mystery, enigma, puzzle na mahirap isolve. Kundi sila lang yung makasolve. Noong World War II nga, meron silang tinatawag na code na nahirapan ng Amerikano sa pag-decode sa giyera na yung enigma, tinatawag nila. Mga message na enigmatic na hindi ma-transcribe ng Amerikano. Kaya in-applyan sa ganyang mga sign kahit sa pagbaon ng treasure ay very enigmatic and mysterious ang kanilang mga signs. Alright guys, tingnan natin sa pangatlong method kung paano natin hanapin using ang muhon na yan at yung arrow na yan. Meron kasi akong nakita diyan sa arrow na kaduda-duda na wala sa malayo, hindi na sa malayo, kundi nasa kanyang ibaba lamang ang treasure. Okay guys, ito yung ating muhon na merong nakalagay na FR at saka arrow na merong X sa gitna niya. Ngayon, atin tingnan kung ano ang kahulugan ng arrow na may X sa gitna. Ngayon, kung arrow lang yan guys, ang distance niyan ay 12. I make the 10 to 15 meters. Doon hanapin ang treasure sa distance na yan. Pero, kasi meron siyang X, meaning to say ay kalahati lang ng 10. So, kung papunta dito ay 10 meters, pero try pa rin natin muna paghukay sa 10. Baka sakali, kasi ang X sa Roman equals 10. At sa Japanese, ang X kung ganyan, kung ating i-rotate yan, ang X, ay magiging 10 din yan, ang kahulugan sa Japanese. Kaya tingnan muna natin dito sa 10. Hukay tayo ng 2 meters, make that 6 feet na lang kasi kanina, ang meaning ng FR ay 6 feet. Ngayon kung wala siya guys sa kahit 2 meters ay wala talaga, ay mag-back pedal tayo. Back pedal kasi merong X. Meaning to say, ang distance na 10 meters ay hatiin sa gitna. Meaning dito tayo. Sa gitna ng 10. So 5 meters na lang. Hukay tayo ng 6 feet to 2 meters. Okay. At kung wala pa rin makita, ano ba guys ang iniisip ko ngayon? Naisip nyo ba? Ganito lang yung kasimple guys ang pag-decode ng mga muhon. Atin lang kunin ang mga corner niyan. Ganyan. Maglagay tayo ng X sa corner at kung saan yung intersection, ang baba niyan mismo. Ayan. Kasi kung gagawa tayo ng X, di ba yung center, yan ang target. So meaning to say, ang X ay sign ng target. Ito yan. So meaning to say, ang treasure ay nasa baba mismo ng muhon, which is 6 feet lamang ang lalim niya. Napakababaw. So 6 feet lang yan, dyan, hukain, under sa muhon. Kasi may nakita ako noon na treasure guys, na ganyan ang sign niya. Mayroong parang nakabukdo dito, nakausli. At ang meaning niyan ay treasure under. Sa baba ng arrow. Kasi very misleading ang Japanese. Pag gumawa sila ng arrow, nilalagyan nila yan ng arrow para pupunta tayo sa unahan. Pero actually, ay sa baba ng arrow ang sign. Yung arrow na may tail nga, yan ay opposite. Papunta yan pabalik. Kaya very tricky. Kaya sa naisip ko, itong arrow guys na may X diyan sa gitna, ang meaning to say ay treasure under the arrow. Kasi kanina pa tayo doon, tinarget na natin yung malayo, yung sa second method natin nasa creek. Ngayon ay dito na tayo nagbase sa sign na arrow. Kaya palagay ko ay wala nang kawala ang treasure na yan, lalo na pag
hindi pa nagalaw ang muho na yan. Pag original pa ang posisyon yan, meron akong palagay na kung saan nakaturo ang arrow, yan ay 10 meters in distance. At kung hindi sa 10 meters ay hatiin natin dahil nasa gitna ang X. At magiging 5 meters yan, ito yan. Ito yung 10. Kung wala diyan, atras tayo sa 5. At kung wala sa 5, ay mag-zero in tayo sa X mismo. Sa gitna ng arrow, going down below. Which is 6 feet lamang ang lalim. Napakababaw at good luck to you guys. Sana ay siswertehin tayo sa ating New Year 2021. That's the year of the Golden Ox. Okay, maraming salamat Surigao-san. Magpaalam na ngayon. And take care of your adventure and treasure hunting. And don't forget, huwag magkalat sa bundok. At tabunan muli yung mga hukay natin para walang madisgrasya.